Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. 11 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. Welcome po sa ating ika-101 episode Budget Peeps. Wow, Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo na saan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Bocal. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja Maravilla mula po sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre sabayan din po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At syempre, live din po tayo sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Yusek Goddess Hope Libira na may higit 4.4 million followers na and still counting. Ayun, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. At syempre, Budget Peeps, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating serye ng talakayan kaugnay sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act o GAA. Ito po ay bilang pagtalima syempre sa tagubilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mailapit po at may pabadid sa publiko ang mga pondong inilalaan sa iba't ibang ahensya at sektor ng gobyerno. Ngayong hapon po, Budget Peeps, makakasama natin ang kinatawan ng ahensyang nangangasiwa sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas, ang Department of Agriculture. Makakasama po natin si Undersecretary Nora Oliveros. Abangan po niyan, pero bago ang lahat, tumako muna tayo sa ating balitang DBM. Narito na ang ating Budget Usapang Budget Natin. Budget News.
13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, isang araw po bago ang Valentine's Day, dinala po ng Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management, Presidential Communications Office at Philippine Information Agency sa Bacnotan, La Union ang Luzon leg ng usapang Budget Natin Town Hall Meeting. Layunin po ng UBN Town Hall Meeting na tuparin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na talakayin, ipaintindi at ilapit po sa ating mga kababayan ang mga proyekto, serbisyo at programang ipinatutupad po sa ilalim po ng 2026 National Budget dahil ito ay para sa bawat Pilipino. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin ni DBM Secretary Rolly Toledo na ang budget ay hindi lang dapat nananatili bilang dokumento sa loob ng opisina. Dapat itong umabot sa lahat ng lalawigan, bumaba sa mga barangay at maramdaman sa pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Binigyang din po ni Sec. Rolly na ang budget ay hindi para sa gobyerno lamang. Ito ay budget ng bayan at ng mamamayan. Matagumpay po na naisagawa ang Luzon leg ng UBN Town Hall sa tulong po ng PGU La Union sa pamumuno po ni Governor Mario Ortega, Municipality of Bacnotan sa pamumuno ni Mayor Divine Pontanilla at iba pang mga ahensya ng gobyerno, kaya ang DPWH, DOTR, DepEd, DTI, DSWD, DADOH at DILG. At kanina naman po ay matagumpay po ang Mindanao leg, dyan po ginanap po sa Cebu ang UBN Town Hall Meeting. At sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary at Committee on Optimizing the Executive Branch or COEB, Co-Chair Rolly U. Toledo ang ikatlong pulong ng komite na sumentro sa pagpaplano at pagsasaayos ng implementasyon ng Government Optimization Program or GOP noong February 16, 2026. Ang COEB meeting ay dinaluhan ni na Civil Service Commission Chairperson Marilyn Yap, Office of the Secretary, Deputy Executive Secretary for General Administration Daniel Marie Rieza Colangen, Anti-Red Tape Authority Director General Ernesto Perez at Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary Edilion. Tinalakay sa pulong ang timeline at mga hakbang na kinakailangan para mabuo ang GOP Management Plan. Kabilang po dito ang pagbuo ng implementing rules and regulations para sa maayos na implementasyon ng programa. Nakibahagi rin sa pagpupulong sina DBM Chief of Staff and Assistant Secretary Angel Magtalas, Undersecretary Wilford Wilwong at syempre po si ASEC Leonido Pulido III at iba pang mga miyembro ng COEB. 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang mga balita, nakipagpulong sa Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo kay Malaysian Ambassador to the Philippines, His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino upang mas paigtingin po ang kolaborasyon ng Pilipinas at Malaysia para sa pagpapaunlad ng public financial management system sa bansa. Tinalakay ni na Sec. Toledo at Ambassador Castellino ang iba't ibang oportunidad po para po sa joint initiatives na may kinalaman po sa halal financial technology, digitalization ng budgeting systems at pagpapahusay po sa koneksyon ng planning at budgeting frameworks. Gayon din ang pagpapalalim po ng Philippine-Malaysia collaboration para po sa PFM Capacity Development sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pinag-usapan din ang pagpapalawig ng suporta para po sa halal industry, tourism, open and digital governance at pagpapaunlad po ng micro, small and medium-sized enterprises o MSMEs, pati na rin po ang paparating na ASEAN Finance Meeting, Malaysia International Halal Showcase, Energy Expo and Ramadan kung saan makikibahagi po ang Pilipinas. Nakibahagi rin po sa pulong sina Embassy of Malaysia in the Philippines Deputy Chief of Mission Mr. Nurjupri Nizar Edrus, First Secretary Mr. Tan Pukuweng, Trade Attaché Ms. Azlina Chedir at Tourism Attaché Mr. Mad Faisal Sharif. Grabe, ang daming pinagdaanan. Yes. At sa iba pa pong mga balita, Budget Pips, nakibahagi po si DBM Undersecretary Mary Ann de la Vega bilang kinatawan ni Secretary Rolly U. Toledo sa pulong ng Investment Coordination Committee, Cabinet Committee or ICC-CC noong February 9, 2026. Pinangunahan ni na Department of Finance Secretary at ICCC Chairperson Frederick D. Go at Department of Economy Planning and Development or DepDev Secretary at Co-Chair Arsenio Balisacan ang nasabing pulong kung saan tinalakay ang mga
iminumungkahing proyekto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bilang bahagi po ng Economy and Development Council, ang ICCCC ay maghahain din ng kanilang rekomendasyon para sa pag-aproba ni President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na siyang chair ng council. Layunin po ng pulong na tiyakin ang mga proyektong ipatutupad ng pamahalaan ay maayos, kapaki-pakinabang at may malinaw na direksyon para sa mga Pilipino. 18 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon sa ating pong panghuling balita ngayong hapon na ito. Nagbahagi po ng kaalaman ang Department of Budget and Management sa Department of Finance kaugnay po ng panukalang Philippine Government Modernization Project, isang investment initiative po na suportado ng World Bank. Isang investment initiative na naglalayong palakasin po ang core public financial management systems ng gobyerno noong ika-10 ng Pebrero 2026 sa lungsod po ng Maynila. Pinangunahan ang presentasyon ni na DBM Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Del Rosario at Information and Communications Technology Systems Service o ICTSS Director Maria Ana Espinosa, kasama sina World Bank Senior Public Sector Specialist David Melikian at Public Sector Specialist Ildim Bali. Tinalakay po sa pulong kung paano susuportahan ng PGMF ang patuloy na reforma sa PMM sa pamamagitan po ng modernisasyon at integrasyon ng mga sistema sa budgeting, treasury accounting, procurement, asset management at fiscal data upang higit pang mapahusay ang efficiency at transparency at accountability sa pamamahala po ng pampublikong pondo. Dumalo rin po sa naturang briefing si DOF Undersecretary Joben Balbosa bilang bahagi po ng patuloy na interagency coordination upang matiyak ang guidance at alignment bago ang susunod na yugto para po sa pagsusuri ng proyekto. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating budget news. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo
Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Babalik po ang usapang Usapang budget budget natin. natin. At i-shoutout na muna natin ang ating mga tagapanood at syempre mga tagapakinig dito sa ating programa. Pero bago ang lahat ng belated happy birthday sa ating kasamahan sa Community Relations Office, si Crystal Silvestre. Ano ba Silvestre? Happy birthday, Tal! Silverio na best friend kasi. Ni? Inaano ko kasi yung best friend sa Silverio. So, Crystal best friend. Silverio. Tama na, na Eric. best friend ni Nico na na ating kasamaan. laging basa ang buhok. Charot. Laging basa ang buhok every Yan. Friday Yan. kasi may... Samantala, Pau, alam mo ba? Oo, alam mo na. Pinag-utos si Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ang maagang pagpapalabas ng National Tax Allotment o NTA upang matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mapabilis at ramdam ng taong bayan. Yun nga, ano nga ba ang NTA? Alamin natin yan dahil oras na para sa ating Budget 101. Hello Budget Tips! Alam nyo ba, Enero pa lamang ngayong taon, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. sa Department of Budget and Management o DBM ang agarang pagpapalabas ng 1.19 trillion pesos National Tax Allotment o NTA ng mga Local Government Units o LGUs upang matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mabilis at ramdam ng taong bayan. Ano nga ba ang National Tax Allotment o NTA? Sabay-sabay nating alamin yan dito sa Budget 101. Ang National Tax Allotment o NTA ay katumbas ng 40% ng lahat ng national taxes na nakolekta ng gobyerno mula sa koleksyon 3 taon bago ang kasalukuyang taon na otomatikong inilalaan sa LGUs kung saan kabilang ang mga probinsya, lungsod,
bayan at barangay. Ito ang dating tinatawag na Internal Revenue Allotment o IRA na mas pinalawak matapos ang desisyon ng Supreme Court sa Mandanas-Garcia ruling para pondohan ang mga devolved services o yung mga serbisyong dating nasa national government at ngayon ay nasa LGUs na. Kasama sa mga serbisyong ito ang mga inisyatibang pangkalusugan, infrastructure, pangkalikasan at disaster response. Layunin ng NTA na mapalakas ang kakayahan ng LGUs, mailapit ang serbisyo sa mamamayan at bigyan ng mas malaking papel ang lokal na pamahalaan sa pag-unlad. Dahil dito, mas marami ang pondong direktang napupunta sa lokal na pamahalaan para sa kalusugan, edukasyon, infrastrukturang lokal at mga serbisyong panlipunan. Mahalaga ring tandaan na ang NTA ay tinuturing na automatic appropriation sa ilalim ng batas at otomatikong inilalabas sa mga LGUs. Ang tanong, bakit mahalaga ang NTA sa mamamayan? Ang sagot, ito ang nagbibigay pondo sa health centers, sumusuporta sa mga paaralan, nagpapatayo ng kalsada at tulay, at nagpopondo sa disaster response. At kapag mas maayos ang paggamit nito, mas ramdam ng mamamayan ang serbisyo ng gobyerno. Kaya't panawagan ni PBBM sa mga LGUs, gamitin ang budget para sa mga otorisadong pakay at sumunod sa reporting requirements bilang bahagi ng transparency at accountability standards ng gobyerno. Dahil ang NTA ay simbolo ng mas pinalakas na lokal na pamahalaan para sa mas mailapit ang mga serbisyo sa mga mamamayan, lalo na sa mga higit na nangangailangan. At yan po ang ating Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Megan Navarro. Till next week, Budget Peeps! Quick. Natungayan po ninyo ang ating Budget 101 tungkol po sa National Tax Allotment. Maraming salamat po kay Miss Megan Navarro mula pa sa Office of Local Government and Regional Coordination Bureau o LGRCB po ng DBM. Ngayon, Baka si Ma'am Megan yan. Ngayon ko lang naalam, yung di ba nung nakaraan sabi ko sa iyo nung sinusulat ko yung script, ito pala yung dating IRA. IRA, oo, yun nga. Ano IRA? Internal Revenue Allotment. Yun, IRA yun, di ba? Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM Band. At syempre, sabayan din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang budget natin page ng DBM at sa page po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating Budget Pips. Tama ka dyan, Pao, dahil oras na para sa ating Budget Usapang budget natin. Budget Talks. Tuloy-tuloy tayo sa usapang General Appropriations Act or GAA para sa fiscal year 2026. At ngayon ay mga kasama natin ay mula sa ahensyang humahawak naman sa sektor ng agrikultura. Kasama po natin si Department of Agriculture Undersecretary Nora Oliveros. Ayun po, live via Zoom. Magandang hapon po sa iyo, Yusek Nora, at welcome po dito sa Budget Matters ng usapang budget natin. Good afternoon po, Yusek. Magandang hapon sa inyo, Eric and Pao, at Hello sa po. ating kinig. Narinig ba po? Yes po, Yusek. Narinig naman po. Kumusta po? Mula po sa UBN Town Hall meeting, Yes. diretso naman po sa usapang budget natin na show po. Ano po yung... Kumusta po kayo, Yusek? Kamusta kayo, Yusek? Natapos lang natin ang usapang budget kanina, no, sa Ecotech Center. Opo. So sa Cebu, no? Nandito tayo ngayon sa Cebu. So bukas pa ako makakauwi. So sa Ayun. ngayon ay kausap ko kayo. So yun, katatapos nga lang natin ng usapang budget kanina. Nako, salamat po, Yusek, no? Pero wag na po nating patagalin, no? Para po, Yusek, sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ano po yung pangunahing mandato ng Department of Agriculture or DA? Ano-ano po yung mga attached agencies at bureaus na nasa ilalim po nito? Okay. Ang Department of Agriculture ay isa sa departamento na namamahala sa ating agriculture and fishery sector. Ngayon, 3 yung departamento, no, na namamahala dyan, although ang Department of Agriculture ang pinaka-lead na agency.
So kasama natin dyan sa sektor na yan ang National Irrigation Administration at ang Department of Agrarian Reform. So alam naman natin yung National Irrigation Administration, nandyan yan under the supervision of the Office of the President sa ngayon. Samantalang ang Department of Agrarian Reform naman ay siyang namamahala sa pag-distribute ng titulo ng mga lupa sa ating mga farm agrarian reform beneficiaries na karamihan sa kanila ay mga farmers talaga. So tatlo kaming ahensya. So ang Department of Agriculture ang pinaka-lead na department no sa agriculture and fishery sector. Ngayon, ano ba yung goal ng Department of Agriculture bilang lead ng agriculture sector? Siyempre, ang ating goal, pinaka-goal ay food security, pagkain. Isiguraduhin natin na meron tayong pagkain sa ibabaw ng lamesa, siguraduhin natin na hindi magugutom ang ating mamamayang Pilipino. So, yun po yung ating pinaka-basic na goal. At yan ay ipatutupad natin, of course, sa budget na ibinibigay sa atin ng ating national government ng DBM. Sa 2026, ang budget natin for the agri sector is 297 billion pesos, 297 billion pesos. Now, ika-anim ang Department of Agriculture sa pinakamataas na budget. At ito ring taong ito ay naka-receive ng pinakamataas din na increase sa budget ang Department of Agriculture. Sa history ng DA, tama po Yusek, no? Yusek, yun nga po sa history ng DA, di ba? Isa po sa pinakamataas na budget allocation po ngayong taon Asaga 2026. Paano po hinahati-hati yung pondong ito? Sabi nyo nga po, meron po tayong 297.5 billion pesos. Ano po yung mga pangunahing prioridad po ng DA ngayong taon po? Well, marami tayong programa sa so ang mga programa na ito ay of course ay ang programa natin sa rice, alam natin na ang rice ay staple food ng mga Pilipino. So pinakamataas na allocation ng ating budget ay binibigay natin sa rice program, nagbibigay din tayo para sa livestock natin, sa livestock production, sa corn, dahil yung corn po ay hindi lamang sa tao kundi sa atin ding livestock, ginagawa yung feeds. And then yung ating fishery, fishery sector development. So yan po yung mga malalaking programa ng DA. Pero bago tayo magpunta dun sa malalaking programa, gusto ko rin namang ilahad sa inyo yung mga iba-ibang ahensya sa DA na nagbibigay din at may mandato rin na magbigay ng mga support services sa ating mga farmers. So sa ating budget po ay sa ating Department of Agriculture, meron po tayong siyam, May siyam tayo na attached agencies, At meron tayong 7 government corporations na sinusupervise. Okay. Sa ating attached agencies po, nandoon ng Agriculture Credit Policy Council. Yung ating Agriculture Policy Council, sila ho yung nagpa-facilitate ng pagpapautang sa ating mga farmers and fisher folk, yung pautang. Na iyan pong pautang na yan ay ibinibigay at pinamamahagi sa ating mga farmers and fisher folk sa mas mababang interest rate. At yan po ang kapartner natin dito ay mga rural banks. So ang mga rural banks po ang nagre-retain ng mga credit facility na yan, yung mga pautang na yan sa ating mga farmers. And then nandyan din po ang ating BIFAR, yung Bureau of Fishery and Aquatic Resources. So sila po yung namamahala naman sa ating fishery development. So marami po tayong programa para sa ating mga mangingisda. And then nandyan din po ang Fertilizer and Pesticide Authority. Ang kanila naman pong mandato ay of course i-regulate po yung paggamit ng mga pesticide at ng mga fertilizer at i-ensure na yung ating mga pesticide at mga fertilizer ay makakatulong sa pest management natin, para yung ating mga pananim ay hindi at mapoproteksyonan sa mga peste.
So yan po yung ating Fertilizer and Pesticide Authority. Nandyan din po ang National Fishery Research and Development. So yan naman po ay research arm din ng BIFAR, no? Sila po yung nagre-research tungkol sa development and management ng ating fishery, no? Ng ating fish sector, no? And then meron din po ang National Meat Inspection Service. Ang National Meat Inspection Service naman ay regulatory agency po din natin na siya naman pong namamahala sa insurance ng protection natin sa safety ng mga meat products po natin. No, siguro doon nila na yung ating nabibili na mga meat ay safe po, no, sa health natin. So yan po yung ating NMIS. Then meron din tayong Philippine Carabao Center. Ang Philippine Carabao Center naman, yan din po research and development ng breed ng kalabaw natin. Ang ating kalabaw ay inaalagaan po ng PCCC at sinisigurado yung quality ng meat at ng milk, no? Milk products na nagmumula sa kalabaw. So, meron din tayong PhilMec, no? Yung Philippine Mechanization agency. So, sila naman po yung namamahala sa pag-standardize, no? Pag-design ng mga machineries natin and equipment na ipinamamahagi sa ating mga magsasaka at sa ating mga fisher folk. And then meron din po tayong Philippine Council for Agriculture and Fishery, no? Yan naman po ay ini-ensure niya na mai-strengthen yung partnership natin sa mga civil organizations, no, sa mga civic organizations, sa mga non-NSOs, sa ating mga private sector organization, ano, sila po yung nag-i-ensure na ma-strengthen yung partnership natin sa kanila dahil hindi lang naman po ang local government ang ating partner dito sa agri-development, ang private sector din po ay ating malakas na partner, no, pagdating din po sa investment at of course sa ating pag-implementa ng mga programa natin. Nandyan din po ang PELFIDA, no? Ang PELFIDA naman ay siyang namamahala sa ating fiber. Yes, fiber po, yung ating abaka, yung ating pinya na popular sa ibang bansa na. So sila po yung ating intensya na namamahala dyan. Now, pagdating naman po sa mga government corporation, ito po yung ating government corporation na pinamamahalaan. Nandyan po ang National Dairy Authority, no? Sila naman po yung nag-i-ensure na meron tayong milk na makukonsume ng ating mga Filipino families, including po siyempre sa ating mga kabataan, ang yung ating mag-aaral, no? Na nasa elementary school. So meron po tayong coordination dyan with the DepEd, no? And meron din po tayo, ito kilala natin, ang National Food Authority. So sila naman po ang bumibili, no, ng palay sa ating mga farmers at yun po ay dinidispose nila under the rice tarification law pag meron tayong kalamidad, no, yung ating mga palay. Yes po. And then PCA, andyan po yung Philippine Coconut Authority. So ito naman po yung namamahala sa ating development ng coconut. Alam po natin na napakalaki ng ating export sa coconut, pero yan po ay kailangan pa nating palakasin. Sa katunayan, ang sinabi sa atin ng ating Pangulo na by 2028 kailangan replant na tayo ng 100 million coconut trees. So yan po ang ating commitment at commitment ng ating Pangulo sa ating mga coconut planters. Maganda. And then, PCIC, no? Sa coconut, gusto ko lang sabihin, sa coconut kasi meron tayong 2.9 million kasi na coconut farmers eh. So napakalaking nito, napakalaking tulong po sa kanila itong ating replantation program, no, for coconut. So yan po. And then yung PCIC, no? Ang PCIC naman po siya yung namamahala sa insurance, no? So kung meron tayong pautang, meron din po tayong insurance, no, na subsidize natin, no. Tayo yung nagbabayad ng premium ng mga magsasaka upang kung sakaling magkaroon ng kalamidad, ng mga peste,
maibabalik ko sa kanila yung kanilang mga puhunan. So yan po yung ating insurance, no? Philippine Crop Insurance Corporation. Nandyan din po yung PFDA. Yan naman po yung ating infrastructure arm, no, sa fishing industry. So meron po tayong mga fishing ports sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas at yan po sila yung Kasi- namamahala. At Yes, ma'am. po, meron ho Opo. silang meron din ho silang nakaabang na mga proyekto na pandagdag, no, kadagdagang mga pasilidad, no, para sa ating fishing industry. Okay. And then ang PhilRice po, ang PhilRice naman yung ating research arm din sa bigas, no. Opo. Ensure na PhilRice. maganda yung seeds natin sa bigas, maganda yung magiging yield natin sa bigas. So yan po yung PhilRice. And then lastly, yung ating Sugar Regulatory Authority. So sila naman po yung sa asukal, no? Sa pag-regulate ng ating asukal, no, sa pag-develop ng ating sugar industry. So, yan po yung composition, yung buong organizational structure ng Department of Agriculture. Makikita natin iba-iba po yung kanilang mandato Opo. at mga support, no, sa ating produksyon, no? Support sa ating mga magsasaka at sa ating mga fisher. Grabe, Yusek, no? Ang lawak ng sakop ng Department of Agriculture, Yusek. Napakalawak talaga. Opo. Department of Agriculture sa napakalaking Yes. napakalaking departamento. Bukod pa dyan dun sa ating mga regional offices. Yes po, tayo- meron pang mga regional office ang Regional- DA. Oo. Meron din tayong mga bureaus nandito sa central offices na staff bureaus ng ating Office of the Secretary. So napakalaki pong organisasyon at katunayan ang ating mga staff ay mga umaabot na sa mga more than 50,000 yung ating mga tao. Nationwide po yun. Kaya So, Yusek, marapat lang po na mabigyan po ng malaking pondo dahil syempre ito nga po yung sinasabi natin na nagpapakain sa ating mga kababayan, di ba? Kung walang Department of Agriculture, wala tayong Wala tayong bigas, pagkain walang mga sa magsasaka, mesa. walang yung mga pananim na inaani, na binebenta sa ating merkado, no? Yun. tama po yan. Yusek, So, yan. Isa po sa mga prioridad po ng DA yung farm to market roads po, Yusek, no? Gaano po kahalaga yung maayos na infrastruktura sa pagsiguro po ng mura at mabilis na paglipat po ng ng produktong agraryo mula po sa mga sakahan hanggang sa mga pamilihang bayan? Ay, napakahalaga ho ng ating infrastruktura, no? Dahil yan po yung magbibigay ng connectivity, no, Yes sa po. ating mga farmers, no, mula sa production area hanggang sa processing area hanggang sa maibenta nila yung kanilang mga harvest po sa merkado. So napakahalagang bagay, no? At hindi lamang po farm to market road yan, ano? Meron po tayong mga tinatawag na post harvest facility. Post-harvest. Oo, para ma-reduce po yung mga losses ng ating mga farmers. Halimbawa, napabalitaan natin na yung mga kamatis ay ipinamimigay na lamang. Ano kaya o po, binabasura? basura na lamang dahil po yung sa kakulangan ng ating storage. So yan po ay post harvest facility, yung mga storage po natin. So yan po sa isang tinututukan ni Secretary Kiko na mabigyan ng malaking pondo. Isa po yan sa may pinakamalaking pondo dun sa ating budget for 2026, no, yung mga post harvest facilities na yan. Now, mabalik tayo dun sa farm to market road. Yung farm to market road po, yan po yung isa sa pinakamalaking portion ng ating budget. Yes. Sa 2026, 33 billion, no? 33 billion yung ating budget dyan. Oo. So, yung mga FMRs naman natin, yan po ay sa koordinasyon din natin sa mga local government units po, no? Sila po yung ating partners diyan. At sa local government units, sila po yung nag-identify po kung saan yung pwede nating lagyan ng mga farm to market roads
At ang ginagawa po naman ng Department of Agriculture ay binavalidate po yan ng ating mga validation team, no? Kung ayos ba, tama ba yung lokasyon, tama ba yung kanilang ipinopropose na haba noong farm to market road. O, so yan po yung ating yun po yung ating ginagawa. Ngayon for 2026, meron tayong ginagawang separate na guidelines dahil alam po naman natin na yan pong farm to market road before ay nandun po sa DPWH. So ngayon po ay ililipat na sa atin starting this year. So meron po tayong sariling mga guidelines dyan. So ang sabi nga ni na Secretary Vince at ni Secretary Kiko, yan pong ating farm to market road ngayon ay ibababa po natin yung presyo, no, yung presyo per kilometer, no, dahil oo, pero without sacrificing yung kalidad ng ating syempre ng ating farm to market road, no. Bukod diyan magkakaroon po tayo ng mahigpit na monitoring, no, at inspection ng ating farm to market road. Sa katunayan, meron na po tayong na-establish na transparency portal. Yung transparency portal naman, dyan po ang ating publiko, makakapasok po tayo sa ating website at makikita po nila doon yung progreso ng ating farm to market road. So makikita nila yon kung magkano yung kontrata, ilang kilometro yung ating farm to market road, nasaan na ano ng status hanggang makumpleto po yung farm to market road. So mamomonitor po nating lahat yan. So open po yan. Yan po ay part ng ating transparency program. So yan po yung ating mga bagong reforma, no, sa ating farm to market road development. Yusek, malaki rin ang papel din po ng irigasyon po, no, sa pagpapataas po ng produksyon. Magkano po ba yung nakalaang pondo para po sa irrigation projects po ngayong 2026? At syempre tatanong ko na rin po, Yusek, kasi marami po nagtatanong ng mga farmers. Di ba yung iba po sabi nila, kami kailangan namin ng budget, paano ba kami makakautang o paano kami mabibigyan ng ayuda ng Department of Agriculture para sa kanilang mga pangangailangan bilang mga magsasaka? Sa ating pong irrigation program, sabi ko nga yung isa nating agency, no, na namamahala sa irrigation, yung malalaking irrigation systems, yun po ay ang National Irrigation, no. However, marami po tayong mga sites, no, na hindi naaabot ng malalaking irrigation system. So yun naman po ang pinamamahalaan ng Department of Agriculture, yung maliliit na irrigation system na hindi naaabot ng malalaking irrigation system. So sa ating budget 2026, meron po tayong kulang-kulang na 1 billion pesos na nakalaan para sa yung tinatawag nating water impounding projects. Yan po ay irrigation system, yung water impounding projects. So maliliit lang po yan na ang ginagawa po natin, halimbawa pag umulan, iniipon dun yung tubig. So meron tayong pang-irigasyon pagka magagamit natin yung tubig ulan, halimbawa, para sa irrigation system natin, bukod dun sa malalaking irrigation. So meron po tayo diyang kulang-kulang na 1 billion na inilalaan. Bukod pa doon sa budget din ng National Irrigation na umaabot po sa 63 billion pesos. So sa kabuuan, humigit kumulang sa 64 billion pesos yung nakalaan natin sa irrigation. So yan po. Sa irrigation naman po, wala nang ibinabayad na irrigation fee ang ating mga farmers. Libre na ho yun. So wala. Wow. Libre na po pala. Libre yun. Matagal na po libre. Libre yun sa kanila. Wala po silang binabayaran. So yun po yung sa irrigation system natin. Ayun, Yusek, no. Pag-usapan naman po natin, Yusek, yung fishery sector since sakop din po ng DA ang ating fisher folk. Magkano naman po yung kabuang pondo po na inilaan para sa fisheries at aquaculture ngayong taon po? Okay. Sa atin pong BIFAR, ang BIFAR po ang namamahala ng ating fishery sector. So for 2026, ang kabuoang budget na ibinigay natin sa BIFAR ay 11.7 billion pesos. So sa 11.7 billion pesos na yan, marami po tayong subsidiya na ibinibigay sa ating mga mangingisda. So yung mga
binibigay po nating intervention sa kanila ay mga fishing gears, mga paraphernalia for fishing na ibinibigay po natin sa mga farmers individually, at may binibigay din naman po tayo sa mga sa mga fishery groups, no? So yan po 'yon. And then nagbibigay din po tayo ng fish stocks, no, para dumami yung ating populasyon ng isda, no, Yes po. at mas marami po silang mapi-fish Mm. at hindi po tayo mauubusan ng overfishing, kasi baka tayo magkaroon ng overfishing, pero Opo. sinisigurado po yun ng BIFAR na hindi po mangyayari yon dahil pinapangalagaan ho natin yung ating broad stocks ng isda, no. So meron yung mga kapalit, no. Pag nag-fish, meron akong kapalit yan ng mga fingerlings, no. So yan po ang ating binibigay ngayon na intervention sa mga mangingisda. Nagbibigay din po tayo ng mga fish cages, no. Mga fish cages, both sa aquaculture at mariculture. Bibigyan din po tayo ng mga equipment, no, sa kanila, at higit sa lahat nagbibigay tayo ng mga motorized bangka, no, na ibibigay natin sa mga cooperatives ng mga fishermen po. So doon naman sa paggamit nila ng bangka, yun naman po ay sharing po sila kung ano man yung profit na makukuha nila sa kanilang fishing. So malaki yung tulong sa kanila yung mga binibigay natin mga motorized bangka. Yusek, ito po hindi po naiiwasan na syempre yung mga naapektuhan ng climate change, halimbawa tulad ng oil spill, halimbawa meron ding red tide, nagkakaroon ng ganun, o mas madalas Bagyo. po yung bagyo. So, paano po tayo nakakatulong, yung may intervention program po ba tayo para matulungan po yung mga mangingisda po natin? Meron po tayong mga intervention na ibinibigay, halimbawa may mga oil spill or po tayong mga red tide. So yan, actually po tuloy-tuloy ho kasi yung ating capacity building program sa mga fishermen eh. So Opo. bigay po tayo ng mga livelihood kasi. So tinetrain po natin sila sa mga livelihood projects, no. So at saka ang ating binibigay po na intervention din ay sea-based din, fishery-based. Halimbawa, pag may mga red tide, binibigyan po natin kung po pwede doon sa kanila yung seaweeds po, kasi malaki din po yung kita, no, sa seaweeds, at yan po ay na-export natin, no. So sa seaweeds industry, so binibigyan po natin yan. And then nagbibigay din po tayo ng mga fish cages sa kanila, at kung talagang medyo mahaba, no, yung halimbawa may oil spill, no. So pag nire-rehab yung dagat natin, ang binibigay unang-una ng BIFAR technical assistance, sila ho yung nag-detect at nag-i-inspect at nagte-test kung gaano ba kalalim yung damage na binibigay ng mga oil spill, no. So sila unang-una doon. And then kung medyo mahaba-haba yung rehabilitation ng ating dagat, no, nagbibigay po tayo ng mga alternative na mga livelihood program sa mga mangingisda natin. Halimbawa, yung kaniwa natin, Yes, so po. binibigyan natin sila ng pagkakakitaan. Sila ho nagbebenta imbis na isda, o magbenta sila ng gulay. So nagdadala po sila doon. Nagdadala po tayo sa kanila ng ganon para meron ho silang livelihood habang nire-rehab yung ating karagatan. So yan po yung mga binibigay. At yung capacity building, tuloy-tuloy ho yan para nga kung halimbawa may mga ganyan na mga kalamidad na nadidistract sila at naano yung kabuhayan nila. So meron ho silang ibang pagpupuntahanan. So marami ho tayong itinuturo sa kanila ng mga livelihood na program sa ating mangingisda. So yun po, yung ating sa fishery sector natin. Ayun. Nako, Yusek, no, kulang ang ating oras, sayang bitin po ang ating oras, pero bago po tayo magtapos, Yusek, ano na lang po yung mensahe po ninyo para sa mga magsasaka, mangingisda, at syempre po sa iba pang stakeholders ng agriculture tungkol po sa mga programa ng DA ngayong 2026 po? Ano po yung maaari nilang asahan bago matapos ang taon? Okay. Sa atin pong sektor ng agriculture and fishery, meron po tayong 10 milyon 10 milyon po yung ating population ng Yes po. farmers and fisher folk. 10 milyon po 'yan.
So sa 10 milyon na yan po yung ating inaalagaan na mga beneficiary ng ating mga programa. So malaki po yung budget natin this year at napakinggan nyo yung ating mga programa na amin pong commitment niyan sa leadership po ni Secretary Kiko at syempre sa suporta ng ating mahal na Pangulo at syempre sa Department of Budget and Management na nagbibigay po sa atin ng pondo. Yan po ay makakaasa kayo, yung ating mga farmers and fisher folk na lahat po ng mga programa na yan ay makikinabang tayong lahat. So every peso, every centavo na maibibigay sa atin, yan po ay ilalagay natin sa mga programang ito at sinisiguro po natin ng aming team sa Department of Agriculture na yung mga programa na yan ay makakarating sa ating mga magsasaka, sa ating mga fisher folk at sa ating mga consumers dahil isa rin po ang ating mga consumers sa ating sinusuportahan sa pamamagitan ng murang agricultural commodities. Yan po yung pangarap namin yung tumaas yung production natin, At sana sa madaling panahon, sa susunod na mga panahon, mapababaan po natin yung importasyon ng mga agricultural commodities at maging self-sufficient tayo sa ating mga agricultural products. At yun, natutulungan natin ang ating mga farmers, natutulungan natin ng ating bayan sa pamamagitan ng mababang presyo ng agricultural commodities. At yan po yung ating vision dito sa Department of Agriculture, ang makatulong po at maibigay ang programa ng gobyerno sa lahat ng ating mamamayan. Okay, maraming salamat po. Yusek Nora Oliveros Thank you, Yusek po ng Nora. Department of Agriculture. Alam ko po, sobrang pagod po kayo ngayong hapon dahil galing po kayo sa UBN Town Hall meeting pero ngayon po napagbigyan nyo pa rin po kami at Thank you so natalakay much. po. Actually, kulang pa tayo sa oras talaga. Ako po ang dapat magpasalamat sa pagkakataon nito, dahil kahit na po tayo may mga interaction sa ating mga magsasaka, sa ating mga stakeholders sa agriculture, napakalaking bagay po nito, na maririnig tayo sa radyo at sa social media, malaking bagay para ma-reach natin po yung ating mga kababayan. It's our pleasure po, Yes Yusek. po, maraming Yusek, salamat po. gusto ko lang i-shout out si Miss Joby Ambat. Salamat po ma'am sa pag-assist sa amin. At nakapanayam namin ang isa sa mga masisipag na Undersecretary ng Kagawaran ng Agrikultura. Thank you po. Thank you po, Yusek. Ayun. Dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po may napulot kayong aral at bagong kaalaman sa tinampok namin dito sa aming programa. Samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa Impila ng Radyo Pilipinas. Napapanood po kami sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. At syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Eric Bocay. Ako naman po si Pau Borja Maravilla ng Department of Budget and Management. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to.